Good morning everyone. Pupunta pala tayo sa Hong Kong Immigration, guys. First time ko pumunta sa bagong Immigration Tower kasi bago ngayon na-transfer kasi yung immigration doon sa Chong Kwan O. Before kasi doon yung Chawan Chai. Ngayon may sadya ako doon, pupunta ko doon kasi magpasa ako ng kontrata ko. Kaya pupunta tayo doon. Nandito ako ngayon sa Fortress Hill. Nandun sasakay tayo ng Blue Line. Pa Taiwan siguro yata yun. Blue Line yung sakyan natin. Hindi po, bababa po mas Admiralty. Doon po kayo sasakay. Doon po tapos bababa po mas Admiralty. Tapos, bababa po kayo. Tapos, hindi na po. Okay, hindi na po mag-exit. And then, mag-interchange tayo sa North Point. Ayan, North Point na po ito. Dito pala sa Hong Kong, kung mag-interchange ka sa ibang MTR, hindi ka nalalabas sa MTR station. Di gaya sa Manila. Sasakay ka ng MRT o LRT, lalabas ka pa ng mag-exit ka pa. Dito hindi na. Hanapin natin yung Pachokuan on na train. Tingin tayo sa may mga sign. Malawak po dito yung nasa loob ng MTR. Ito sa Hong Kong. Dito tayo mag-interchange. Yan. Ibang Chong line. Dito po yung nasa loob ng MTR, ang lawak. Faster tayo. Walang tao. Nakita nyo yung may light. Diyan tayo papunta. Yung color purple. Yan yung map sa MTR. Next station, Yaotong. Interchange station for the Guangdong line. Doors will open on the left. 本班列車以寶林為尾站，往康城嘅乘客請喺將軍澳站轉車。本班列車的終點站是寶林，前往康城的乘客請在將軍澳站換乘列車。This train will stop service at Perlam. Passengers for Lohas Park should change trains at Changwon-o.
Dumating na tayo sa Chongquan O, guys. Ayan. Nandito na tayo. Hanapin natin yung saan yung exit. 下班列车的终点站是宝林。请问他们坐北部进 Akyat tayo pataas. Hanapin natin yung exit B2. Doon tayong lalabas. Exit B2. Tayo mag-exit. Papunta na tayo sa exit B2, guys. Dito tayo lalabas. Pwede ka rin mag-exit sa B1, pero dito ako sa exit B2 lumabas. Ayan, exit B2. Nasa labas na tayo sa MTR station. Hanapin natin yung mga sign papuntang Hong Kong Immigration, guys. So, huwag nyo kalimutan magdala ng payong kasi ang init-init pala dito. Umaga pa pero sobrang init na. Magdala din kayo ng sunglass. Kasi iba yung init. Ayan, dito tayo tatawid. Ito na tawiran. Makikita yung may sign na immigration. Yan, dito tayo tatawid. Dito tayo tatawid, guys. Nakita niyo yung mga tao tumatawid dyan. 2 tawiran po tayo. Papuntang immigration. Tingnan yung iba. Nang shortcut na lang yung ibang tao. Hindi ka mawawala kasi maraming sign. Tumawid na ako sa isang tawiran and then tatawid naman tayo ulit. Pag nakatawid na tayo sa pangalawang tawiran, may makita mo naman itong sign na ito. Dito tayo dadaan sa may construction site. Lakad ka lang padiretso.
Sa dulo, may makita mo yung blue na line na yan, no? Yan ang blue na line. Pupunta yan doon sa tower ng immigration. Yan, yung sundan mo yung mga tao na yan, papasok yan doon sa tower ng immigration. Makikita mo yung administration tower, papasok ka dyan. Yan, pagpasok mo, may makita kang mga information na sa gilid. Tingnan mo lang dyan. Yan, tingnan mo kung saan ka pupunta. Yung number 4 tayo pupunta sa foreign domestic helper section. Then, aakit ako sa isang escalator. Pag akyat ko, dyan kukuha ng form sa kontrata. Ang naka-name is underground, UG. Naka-bold yung UG. Dyan kukuha ng kontrata. Dito tayo kukuha ng kontrata. Yan, tingnan mo naka-bold yung UG. Dun sa loob. Then, aakyat tayo sa 4th floor para sa renewal o kontrata. At saka mag-drop in. Doon tayo magpunta. Makikita mo yung floor kung saan ka na doon sa banda sa may escalator. Nakatatak yung floor ka na. Sa gilid ng escalator. Nakatatak yung number kung anong floor ka na napunta. Nasa 4th floor na tayo, guys. Ayan, yung number sa 4th floor na tayo. And then, pupunta na tayo kung saan yung tayo ng drop-in sa kontrata or mag-renew. Dito tayo papasok. Makikita mo maraming Pilipina dyan nag-fill up ng form. Yan, may arrow dyan, foreign domestic helper section. Dyan tayo papasok. Tingnan mo lang kung saan ang maraming nakaupo dyan banda. May nakikita kang contract renewal at saka yung drop-in contract. Diyan ka pipila kung saan ka gustong pumila sa dalawa. Meron ding yung nag-change employer. Sa iba ka rin magpipila. Tapos na ako pumunta sa immigration and then sinabi ng immigration too early daw ako mag-submit ng drop-in sa contract kasi binisi nila yung visa sa August kasi usually yung nag-base ako sa kontrata ko kasi July yun. Nagbibase pala sila sa visa ko kaya sa June ako pabalikin kasi dapat 2 months ka mag-process before ka mag-process sa kontrata. Dapat 2 months before. So, 2 months early yung akin.